Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, naka-food allowance nga daw ba ako? Kasi may nagtatanong dyan kung naka-food allowance ako and meron akong loyal subscriber na nag-reply doon. Pero sasagutin ko pa rin. Ayan. So before that, mega love shout out to Nisa Lyrics. Ayan. So binisit ko yung channel niya and she already have 8,000 subscriber mahigit. Ayan, pero napaka-humble pa rin. Pumupunta pa rin siya sa channel ko and ang dami niyang comment. And thank you so much for watching. Ayan, para to sa'yo. Ayan. Ayan, so naka-food allowance nga daw ba ako? Yung food allowance dito sa Hong Kong is 1,196 Hong Kong dollar. Sa pera natin nasa 9,000 mahigit or 10, ganun. Ayan, so malaki-laki siya, 'di ba? Pero karamihan sa mga employer, Chinese employer dito is hindi nagbibigay ng food allowance. Pero pag kayong mga Kano, Western, ayan, yung mga ganyan, yung employer mo is mahilig, nagbibigay talaga sila ng food allowance, pero sa mga Chinese hindi sila nagbibigay. Sasabihin nila share food pero ipapakain nila sa'yo tera-tera, hindi kaya napakalimit ng ipapakain nila sa'yo. Ako, share food ako, umagahan ko tinapay, minsan nakakalimutan pa akong bilhan, tapos isang peraso lang yon. Sa atin parang ano lang, parang isa't kalahating pandesal, ganun lang siya, yung tigdos na pandesal. May tigdos pa ba ngayon? Ayan, so ganun na pandesal, ganun yung tinapay. Diyos ko, parang hanggang dito lang siya. And ako pa naman pag kumain ako ng tinapay, madami. Yung pandesal nga kaya kong umubos ng 6, 7 nun, ayan. Tapos dito isang peraso lang. Nung bago talaga ako, maiyak-iyak talaga ako sa pagkain. Ayan, so isang perasong tinapay, umagahan yan. Yung dating helper dito, nagkakape ata. Pero kasi hindi ako nagkakape, mayroon akong gatas na dala. Pero minsan kasi hindi pa kaya hindi rin ako umiinom. Ayan, so minsan lang pag trip ka lang uminom ng gatas, umiinom ako. And then tanghalian ko, wala silang pakialam sa'yo kung magugutom ka dyan o hindi. Yung iba nga hindi pinapakain ng kanin tanghalian. Minsan noodles. Kami dito, minsan walang kain ng pagkain. Ayan. So, ginagawa ko, gabi pa lang kumukupit na ako ng kanin sa hapunan. Dagdadagdag ako ng saing. And then, nilalagay ko yan sa baunan ko para sa tanghalian ko. Ganyan yung ginagawa ko, guys. Kasi kung hindi ka didiskarte dito, mamamayat ka. Ganyan ako nung bago. Ang taba ko, mataba ako, tapos biglang bumagsak yung katawan ko. And minsan pag tumatayo ako, nahihilo ako. Ayan, parang nandidilim yung paningin ko. Ayan, so isang linggo ako mahigit na walang matinong kain nung bago ako dito. Tinapay lang, yung dala ko lang na piyaya. Ayan, so ganyan lang yung kinakain ko. And natuto na ako, gumagawa ako ng diskarte para meron akong kanin sa tanghalian. And yung ulam ko naman, minsan, okay na ako sa sardinas. Binibilhan niya ako ng sardinas and noodles na Indomie. Ayan, hinihingi ko yan sa kanya. Pero sa isang buwan, isang beses lang ako manghingi sa kanya, kaya tinitipid ko yan. Tapos, halimbawa ngayong linggo, tatanungin niya ako, may gusto ka bang ipapabili? Sasabihin ko, sardinas tsaka noodles. Ayan. Yung noodles, 5 peraso yan. Sardinas, 4 na peraso. Yung Lego. Ayan. So, sa susunod na linggo, pag tatanungin niya ako, sasabihin ko sa kanya, gulay. Bibilan niya ako niyan yung parang chosam. Ayan. So, parang ilang peraso lang din. Siguro mga 15 o 20 peraso. Tapos, yung next na linggo, ipapabili ko naman sa kanya is chicken wings, ganun. So, sa isang buwan, siguro hindi pa umabot ng 100 yung nabibili niya sa akin. Yung tinapay, minsan, pa yan, Lunes, mabibilhan niya ako, Martes, mabibilhan niya ako, Merkules, mabibilhan niya ako, Huwebes, Biyernes, minsan hindi. Hindi ko alam kung kinakalimutan niya or hindi ko lang alam. Ayan, so kaya dinidiskarte ko, guys, pagka day off ko, lumalabas ako, bumibili ako ng tinapay na pang extra, yung bread loaf, ayan, yung 6 na peraso, yung isang balot, ayan yung binibili ko para in case na hindi niya ako bilhan ng tinapay is meron ako. And then, sa gabi naman, wala yan siyang pakialam kung may ulam ka dyan o hindi. Ang ginagawa ko, kasi sanay naman ako sa sabaw na may sabaw sila dito, yung nilalagyan ng baboy, carrots, mais, ayan, tapos mga beans. Yung kinukuha lang nila niyan is yung sabaw lang talaga. So ako, kinukuha ko yung doon, karning baboy, kasi parang yun,
4 na slice. So, kinukuha ko yun. Ayun yung kinakain ko. Nilalagyan ko ng carrots and then mais. So, ayun yung hapunan ko. Kasi hindi ka pwedeng kumain ng pagkain nila. Kasi yung pagkain nila, sakto lang din sa kanila. Magluluto sila ng gulay. 10 peraso, sakto lang sa kanila. Itlog, 3 peraso. And then, yung manok, 3 peraso din. Halimbawa, chicken leg, ganun. So, sakto lang talaga sa kanila. Kaya, hindi ka pwedeng makadiskarte ng kuha doon. And bilang niya yung mga laman sa ref. Kaya, hindi ka talaga pwedeng makialam. And then, kaya kung iisipin, ang laki ng natitipid niya sa food allowance. Kawawa din yung iba nating mga kababayan. Pero ako dito kahit papano, okay pa naman ako. Nabibili ko naman yung ano ko. Kaya ko namang bilhin yung pagkain na extra. Minsan, itlog nga, hindi nga ako mabigyan eh. So, ginagawa ko, ako bumibili ng itlog kapag gusto kong kumain. So, nagbibili ako ng isang tray. Hindi rin siya nahiya. Nakikita niya na bumibili ako, pera ko yung pinibili ko. Ayan. So, ano pa ba? Shampoo ko, sabon, ako yan, lahat. And then, lahat toothpaste, ako yan, kasi wala siyang pakialam. Sabi niya pa nga sa akin, nung nakaraan, hindi ko siya tinanong kung ano. Tapos sabi niya, alam mo ba, yung dati kong katulong dito, hindi siya nagpapabili sa akin ng napkin kasi hindi daw siya sanay sa napkin dito sa sabi niya ganon ginagawa niya, guys. Alam ko na yung technique niya. Pagka tapos sabi ko, okay lang, ako na din bibili sa akin. Sabi kong ganon, kaya ko namang bilhin, ginanon ko siya. Kasi ganun yung ginagawa niya. Nung nakaraan, nung bago ako dito, hindi ko pa alam kung paano buksan yung aircon. Tapos, sabi niya sa akin ay, alam mo ba, yung dating katulong dito, hindi yun gumagamit ng aircon, binubuksan niya lang yung bintana. Kasi daw sa kanila, hindi daw siya sanay na may aircon daw. Sa isip-isip ko, ganun parang inaano niya ako, ni-reverse psychology niya ako. Yung parang gusto niya ginagawa niya, kino-compare niya yung dating katulong, ganun yung ginagawa niya. Diyos ko, nung bago ako dito, parang hindi na ako makahinga sa taas nung walang aircon. Mamamatay ka talaga. Parang feeling ko, nasa kabaong ako nung bago ako dito. Sabi ko nga, nung unang gabi ko, mamamatay na ata. Ito lang ata yung ikakamatay ko, yung nasusuffocate ako. Ayan. So, ganun siya, guys. Kasi siya, kuripot siya kasi wala siyang trabaho. Sabi nga nung isang kaibigan ko, palamunin lang yung amo mo, siya pa yung maldita. Kasi under niya yung asawa niyang lalaki. So, pag nag-aawayan sila, boses niya yung maririnig mo lahat. Parang sa isip-isip ko, palamunin ka na nga, grabe ka pa yung ugali mo. Ayan. So, nabad trip ako ngayon sa kanya kasi umaga ginagawa ko kasi pinupuntahan ko sa kwarto niyang bata, tinutulungan ko siya magbihis. Tapos ngayon sumigaw na naman siya kasi pagbukas ko ng pinto, ewan ko, nagbibihis siya. Pero nakita ko kasi yung CR bukas, so ibig sabihin pagbukas yung CR, wala na siya. So yun kasi yung tanda ko na okay na siya. Tapos nung pagbukas ko ng pinto, nakita ko CR bukas, pumasok ako. Pero hindi ko pa naman, tinulak ko lang ng konti yung pinto, sumigaw na siya. Sabi niya hindi pa daw siya tapos. Sabi niya sa susunod magkumatok ka, sabi niya ganon. Tapos umalis ako. Tapos maya konti, siguro mga ilang seconds lang, tinawag na ako, okay na daw siya. Ewan ko sa kanya, hindi ko nakita naman yung katawan niya. Wala naman akong interest sa katawan. Ayan, so, ayun lang. Papakita ko sa inyo yung binili niya. Buti nga ngayon, binili na ako 2 noodles eh. Parati yan, isa lang. Tapos sa isang buwan, isang beses lang ako binibilhan yan. Nakakahiya pa minsan. Ayan, so pera ko yung ginagamit ko. Ayan, so okay naman kasi nakaka-sideline naman ako dito ng sahod sa YouTube. Kaya, yung iba malala nga din yung kanila eh. Sila din yung bumibili and sabi nga nila nasanay na nga daw sila sa kape at isang perasong tinapay. Swerte mo pa nga daw kapag nakakanin ka sa gabi, sa tanghali. Ayan, so ako naman kumakain ako, bahala siya dyan kung makita niya ako. Basta kumakain talaga ako. Pagka nagreklamo siya, tatanungin ko siya nasa na yung food allowance ko. Kasi yun yung kakainin ko pagka malaki-laki yun, sobra pa yun in case. So, ayun lang guys. If you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.